Noong gabi ng ika-8 ng Marso, 2020, biglang nawala si Britney Weaki, isang 16 na taong gulang na estudyante sa high school mula sa isang maliit na kanayunan sa Nevada. Umalis siya sa youth center pagkatapos ng band rehearsal at hindi na muling nakita. Sa loob ng ilang oras, nagsimulang bumuhos ang mga tawag sa telepono. Kumalat ang takot. Nagsimula ang mga pagsisikap sa paghahanap. Ngunit sa ilalim ng tila isang ordinaryong linggo, may mas masasamang bagay na nabubuo. Bawat hakbang na ginawa ni Britney, bawat mensaheng ipinadala niya, at bawat paggalaw na ipinapakita sa snap map ay malapit na mahulog sa ilalim ng napakaraming antas ng pagsisiyasat. Ang nagsimula bilang isang nakakabagabag na pagkawala ay naging isa sa mga pinaka-nakakagulat na kaso sa kasaysayan ng Elko County. Ito ay hindi lamang na ito ay hindi nakikita sa disyerto. Ang mas nakakabahala ay kung sino ang kasama niya at kung ano ang nangyari sa kanyang mga huling sandali. Si Gabrielle Britney Lou Larky ay ipinanganak noong Hunyo 4, 2003 sa Colorado. Naitala ng kanyang birth certificate ang kanyang pangalan bilang Gabrielle Effend, ngunit mula sa murang edad, pinili niyang tawaging Britney. Ayon sa kanyang pamilya, ito ay ganap na kanyang desisyon, isang paraan ng paghubog ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Noong 2010, lumipat ang pamilya sa Spring Creek sa Elko County, Nevada dahil sa trabaho. Ang kanyang ama, si James Willock, ay tumanggap ng isang posisyon sa isang kumpanya ng pagmimina ng ginto. Ang kanyang ina, si Alicia, ay nakatuon sa kanyang sarili sa pagpapalaki ng mga anak at pagpapanatili ng katatagan sa tahanan. Bagamat nagdiborsyo ang kanyang mga magulang, patuloy silang nagtutulungan para sa kapakanan ni Britney at para sa kanyang nakababatang kapatid na si James, na nananatiling kasangkot sa kanyang buhay habang pinapanatili ang kanilang relasyon na neutral at walang salungatan. Mula sa isang maagang edad, naakit siya sa labas kasama ang mga kabayo at pag-aalaga ng hayop na naging sentro sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa edad na 9, nakasakay na siya sa kanyang kabayo sa mga kawan na nagpapakita ng mga kasanayang tradisyonal sa rehiyon. Para sa isang tao napakabata, gayunpaman, napansin ng mga tagapagsanay at mga kapitbahay ang kanyang pagtitiwala sa siyahan at kanyang kalayaan. Nakipagkumpetensya si Britney sa mga rodeo ng kabataan at nakuha pa niya ang simbolikong titulo ng Rodeo Queen, isang tungkulin sa kanyang komunidad na nagmungkahi ng matibay na pangako para sa kanyang kinabukasan. Gayunpaman, ang kanyang mga interes ay lumampas sa buhay ng kabukiran. Sa mga pakikipag-usap sa mga kaibigan, ibinahagi ni Britney ang kanyang mga pag-asa para sa hinaharap na tumitimbang ng dalawang magkaibang landas. Sumali sa Navy na may mga planong magtrabaho sa suportang psikolohikal o ituloy ang isang karera bilang isang special effects makeup artist. Ang kaibahan na ito ay sumasalamin kung gaano siya kabukas sa maraming posibilidad minsan. Ang pagdadalaga, gayunpaman, ay naging isang mahirap na panahon. Sa paaralan, si Britney ay sumailalim sa agresibong pag-ugali mula sa kanyang mga kapantay. Mula sa edad na 14 na, nagsimulang lumitaw ang mga pattern ng matagal na presyon. Ayon sa kanyang ina, madalas na umuuwi si Britney pagkaraan ng paaralan na nakakaramdam ng depresyon, naging hiwalay sa lipunan, at unti-unting nawawalan ng motibasyon na pumasok sa mga klase. Pinili ng pamilya na lumayo sa tradisyonal na pag-aaral at inayos ang homeschooling na may opisyal na pag-apruba mula sa distrito ng paaralan. Nagsimula ring magtrabaho si Britney sa isang lokal na ranso, kasama ng kanyang pag-aaral. Siya ang may pananagutan sa pag-aalaga ng mga hayop, paglilinis ng mga pastulan, at pamamahala ng mga pangunahing tungkulin sa pagpapanatili. Ang kanyang amo ay madalas na pinupuri ang kanyang pagiging maaasahan at disiplina, na sinasabing hindi siya nangangailangan ng mga paalala o pangangasiwa. Ang kanyang trabaho sa agrikultura ay natural na pinaghalo sa kanyang mga responsibilidad sa tahanan at sa oras na ginugol niya sa kanyang ama. Si James ang pinakamalapit niyang pinagkakatiwalaan. Magkasama silang nagpraktis ng musika, tinalakay ang mga plano sa hinaharap, at siya ang unang nakadama na may mali. Sa araw na nawala si Britney, ito ang imaheng kinakatawan niya. Independyente, masipag, at malalim na konektado sa mga lokal na tradisyon, ngunit naghahanap ng malayo sa mga hangganan ng kanyang maliit na bayan. Hanggang sa tagsibol ng 2020, ang buhay ni Britney ay tila ang simula ng landas ng isang teenager na may mga pangunahing pagpipilian pa rin. Ang Spring Creek ay isang maliit na komunidad sa hilagang silangan ng Nevada na matatagpuan sa Elko County. Ang bayan ay itinatag noong 1970 bilang isang pamayanan ng tirahan para sa mga manggagawa sa minahan ng ginto at ang basing pang-ekonomiya ay nanatiling pareho. Maraming pamilya ang umaasa pa rin sa mga trabaho sa pagmimina mula sa mga kalapit na lugar. Pinagsasama ng lugar ang mga suburban at rural na elemento sa mga sementadong kalsada, gasolinahan at grocery store na umiiral sa tabi ng mga bukas na pastulan at pribadong ranso. Ang populasyon ay nasa mahigit 20,000 lamang at karamihan sa mga residente ay magkakilala sa pangalan. Ang mga tradisyon ng American West ay malalim na naka-embed sa lokal na kultura.
Ang rodeo, cowboy hat, at pagtatrabaho sa mga alagang hayop ay hindi lamang simboliko. Mahalaga ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay para sa mga teenager. Kabayo ang pagsakay at paglahok ng rodeo ay kadalasang may papel sa paghubog ng katayuan sa lipunan. Ang rehiyon ay may mababang antas ng krimen. Si Bryce Edward Dickey ay ipinanganak at lumaki sa parehong county bilang Brittany Alaki. Siya ay kasangkot sa tagpo ng kabataan sa Spring Creek. Regular na dumadalo sa mga kaganapan sa paaralan. Kilala na niya ang pamilya Alaki mula pa noong kabataan niya. Itinuring siya ng mga lokal bilang isa sa kanila, at sa mga magulang ni Brittany, siya ay isang taong naramdaman nilang mapagkakatiwalaan nila. Ang bono sa pagitan ni Bryce at Brittany ay nabuo sa loob ng maraming taon. Nagkakilala sila bilang mga bata at nanatili sa steady contact. Siya ay 2 taong mas matanda at madalas na tinitingnan bilang isang tagapagtanggol, lalo na sa loob ng komunidad ng rodeo, kung saan ang mga teenager ay gumugol ng mahabang oras na magkasama. Ang mga magulang ni Brittany hindi lamang inaprubahan ang pagkakaibigan, aktibong hinikayat nila ito. Si Bryce ay nakitang mature at maaasahan. Siya ay gumugol ng maraming oras sa kanilang tahanan, nakikisalo sa pagkain kasama ang pamilya, tumulong sa mga gawaing bahay, at isa sa ilang taong pinagkakatiwalaan nilang mag-aalaga sa kanilang anak na babae. Sa iba pang mga kabataan, si Bryce ay nagtataglay ng isang malakas na reputasyon. Siya ay may tiwala, bihasa sa mga kabayo, at alam kung paano ipakita ang kanyang sarili sa publiko. Siya ay may hitsura at alindog na nakakaakit sa mga tao sa kanayunan ng timog. Siya ay lubos na nagustuhan, ngunit habang siya ay tumanda, ang ilang mga pattern ng pag-ugali ay nagsimulang lumitaw, mga pattern na hindi napapansin ng napakatagal. Isa sa mga pinakaunang babala ang lumitaw sa kanyang mga romantikong relasyon. Sa panahon ng paglilitis, isang dating kasintahan ang nagpatotoo na si Bryce ay tumawid sa mga seryosong hangganan. Nagpatotoo siya na sa mga pribadong engkwentro, gumamit siya ng mga diskarte sa pagsasakal ng walang pahintulot niya. Ang kanyang mga kahilingan para sa kanya na huminto ay hindi pinansin, at ang mga insidente ay naganap ng hindi bababa sa 4 na beses. Ang isa sa mga ito ay naganap sa parehong araw bilang isang pagbabantay ng kandila para kay Brittany. Isang detalye na nagdagdag ng isang malalim na nakakagambalang dimensyon sa kaso. Sa kabila ng kanyang nalalaman, nanatili si Bryce lubos na nakikita sa mga araw pagkatapos ng pagkawala ni Brittany. Lumahok siya sa mga pampublikong paghahanap, nagrepost ng mga alerto sa nawawalang tao, at nagpahayag ng simpatya online na nagpapakita ng kanyang sarili bilang isang nagdadalamhating kaibigan. Para sa marami, ito ay isang shock kapag ang katotohanan ay nagsimulang lumitaw. Si Bryce ay hindi lang konektado kay Brittany. Ginampanan niya ang kanyang kapalaran. Sa buong pagsisiyasat, pinananatili niya ang isang tiwala na kilos na nananatili ng matatag sa isang gawa-gawang bersyon ng mga kaganapan. Ngunit napansin ng mga tiktik ang mga unang palatandaan ng hindi pagkakapare-pareho. Ang kanyang emosyonal na mga reaksyon ay hindi tumugma sa kabigatan ng sitwasyon. Kahit na nagsimulang hamunin ng ebidensya ang kanyang account, hindi siya nagpakita ng gulat o pagsisisi. Sa paglilitis, sinubukan ng depensa na ilarawan si Bryce bilang isang binata na nahuli sa mga pangyayari na hindi niya kontrolado. Ngunit isang kombinasyon ng mga digital na bakas at circumstantial evidence, mabilis na lansagin ang kwentong iyon. Linggo ng hapon, Marso 8, 2020, ay nagsimula tulad ng iba. Sumali si Brittany sa kanyang ama na si James sa Spring Creek Community Center para sa isa sa kanyang music rehearsals, isang routine na ikinatuwa nilang dalawa. Naglaro siya habang inalalayan siya nito habang gumagawa siya ng sound equipment. Umupo si Brittany sa hall na nag-scroll sa kanyang telepono at nakikipag-chat sa Snapchat. Eksaktong 3 oras 30 minuto, lumingon siya sa kanyang ama at sinabing, "Pupunta na si Bryce para sunduin ako. Babalik ako agad." Iyon lang ang sinabi niya. Walang karagdagang paliwanag. Ayon kay James, umalis siya sa mabuting kalooban. Isang pamilyar na asul na pickup truck ang naghihintay sa labas kasama si Bryce Dickey sa likod ng manibela. Kumaway si Brittany, pumasok at umalis ang truck. Iyon ang huling beses na nakita siya ng kanyang pamilya. Nang maglaon, inangkin ni Bryce hindi pa sila nagtagal, at sinabing ibinaba niya si Brittany malapit sa parking lot ng paaralan, kung saan may kakilala daw itong iba. Nang pinindot ang mga detalye, naging malabo ang kanyang account. Binanggit niya ang isang estranghero sa isang cowboy hat na nagmamaneho ng berdeng sasakyan na may mga dekal. Isang taong hindi na niya mabanggit o mailarawan pa. Ang mga investigador ay nag-aalinlangan sa simula. Linggo noon. Walang pasok, walang aktibidad sa campus. Walang laman ang lugar na walang mga kamera o security personnel. Gayunpaman, sinabi niya na iniwan niya ang isang matagal ng kaibigang nag-iisa sa isang lalaking hindi niya makilala. May naramdaman. Pagsapit ng gabi. Nag-alala ang pamilya ni Brittany. Hindi pa rin siya umuuwi.
Ang kanyang telepono, kadalasang laging naka-on at naaabot, ay dumiretso sa voicemail. Iyon ay hindi katulad niya. Britney ay kilala sa patuloy na pakikipag-ugnayan at mabilis na pagtugon. Ang unang hakbang ng pamilya ay makipag-ugnayan kay Bryce. Sinabi niya sa kanila na ibinaba niya si Britney malapit sa isang parking lot ng paaralan, kung saan sinabi nitong may kakilala siyang bagong kaibigan. Ayon kay Bryce, naglakad siya patungo sa isa pang kotse na may mga dekal, ngunit hindi na niya hinintay na makapasok siya. Hindi niya kinausap ang driver at hindi alam kung sino sila. Pasimple siyang nagmaneho. Ang paliwanag na iyon ay nagbangon ng higit pang mga katanungan kaysa sa sagot nito. Sa isang maliit, masikip na bayan tulad ng Spring Creek, isang kotse na may mga kapansin-pansing sticker ang makikitang kakaiba. Gayunpaman, walang ibang nakakita sa sasakyan, tanging si Bryce. Sa unang 24 na oras, itinuring ng mga investigador ang kanyang pahayag bilang pansamantalang timeline dahil siya ang huling nakumpirmang tao na nakakita kay Britney. Gayunpaman, may naramdamang mali. Ang pagbanggit ng isang misteryosong pangatlong tao na walang pagkakakilanlan o paglalarawan ay ginawa ang account ni Bryce na parang isang placeholder kaysa sa katotohanan. May humigit kumulang 2 oras na agwat sa pagitan ng sandaling sumakay si Britney sa truck ni Bryce at ang unang nabigong tawag sa kanyang telepono. Bandang 5 oras 30 minutos, namatay ang kanyang cell o na-off ng mano-mano. Hanggang sa puntong iyon, walang mga palatandaan ng problema. Noong gabing iyon, ika-8 ng Marso, 2020, kumilos ang pamilya ni Britney, tumawag sa mga kaibigan, nagsuri ng mga mensahe, at sumubok para malaman kung saan siya nagpunta. Walang saysay. Kalaunan ng gabing iyon, nagsimulang ibahagi ng malalapit na kaibigan ng pamilya ang kanyang larawan sa Facebook at Snapchat. Na nagtatanong sinumang nakakita sa kanya pagkatapos ng 3 oras 30 minutos na lumapit. Kinaumagahan, ika-9 ng Marso, isang opisyal na ulat na nawawalang tao ang inihain sa Elko County opisina ng sheriff. Mabilis na kumilos ang mga lokal na otoridad, nag-organisa ng maraming search team na kinabibilangan ng mga voluntaryo, kaibigang rodeo, kapitbahay, at lokal na pamilya. Ang mga flyer ay naipost sa mga grocery store, gasolinahan, and pharmacies. Lumitaw ang mga poster na mailarawan ni Britney sa buong Spring Creek at mga kalapit na bayan tulad ng Elko at Carlin. Samantala, sumabog ang social media. Ang mga post tungkol sa kanyang pagkawala ay ibinahagi ng daan-daang beses sa loob ng ilang oras. Ang mga kaklase, mga kasamahan sa rodeo, at mga kapitbahay ay lahat ay nagtrabaho upang maikalat ang salita. Gayunpaman, sa kabila ng lumalawak na outreach, walang mga kapanipaniwalang lead ang lumitaw. Pagkatapos ang kaso ay biglang lumiko at nakakabagabag. Ang mga magulang ni Britney ay nagsimulang makatanggap ng mga anonymous na mensahe na humihingi ng $25,000 para sa kanyang ligtas na pagbabalik. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga pagbabanta at mga sanggunian sa mga kemikal na sangkap na nagsasabing siya ay nakakulong sa isang lugar. Sinusubaybayan ng mga eksperto sa cybercrime ang mga teksto sa isang prepaid na numero na nakarehistro na may maling impormasyon. Bagamat hindi matukoy ang nagpadala, natukoy ng mga investigador na ito ay malamang na isang pagtatangkang pangingikil na naglalayong pagsamantalahan ang damdamin ng pamilya para sa pera. Pinayuhan ng opisina ng sheriff ang pamilya na huwag tumugon. Babala na ang anumang pakikipag-ugnayan ay maaaring magpalala sa sitwasyon. Ang pangingikil ay naitala bilang isang hiwalay na kriminal na pagkakasala at sa ngayon ay hindi isinasaalang-alang direktang konektado sa pagkawala ni Britney. Sa ngayon, halos 48 oras na ang nakalipas mula noong huli siyang nakita. At habang patuloy ang katahimikan, lalo lang tumindi ang pressure at gulat na walang konkretong lead. Nagsimulang kumalat ang mga alinggaw-ngaw. Lumitaw ang mga teorya sa mga board ng komunidad at kumalat sa mga pribadong chat. Hinimok ng departamento ng sheriff ang publiko na iwasan ang haka-haka upang maiwasang makagambala sa investigasyon. Sa kabila ng limitadong impormasyon, ang mga pagsisikap sa paghahanap ay nagpatuloy ng walang humpay. Nagsuklay ng remote ang mga lokal, mga lugar, mga disyerto, mga kalsada sa likod, at mga tuyong sapa, na ang ilan ay gumagamit pa ng mga personal na drone. Kasabay nito, nakipagtulungan ang mga otoridad sa mga provider ng telepono upang masubaybayan ang huling alam na lokasyon ng GIDS ng device ni Britney. Pagsapit ng gabi ng ika-10 ng Marso, wala pa ring mga sagot, at ang mga pangyayari sa kanyang pagkawala ay nagdulot ng higit pang mga katanungan kaysa nalutas nila. Si Bryce ay nanatiling huling nakumpirmang tao na nakakita sa kanya dahil sa lahat ng ebidensyang nakalap ng mga investigador. Ang ideya na si Britney ay tumakas lamang o naantala ay hindi na itinuturing na kapanipaniwala. Noong umaga ng ika-11 ng Marso, 2022, may napansing kakaiba ang mga lokal na nagmamaneho sa isang rural back road sa lugar ng Barnard Basin. Madilim tuyong mansa sa buhangin.
Ang lokasyon ay humigit kumulang 18 mi mula sa Central Spring Creek, sa isang halos desyerto na lugar. Sa malapit, nakita nila ang isang asul na construction tarp na bahagyang binibigatan ng mga bato. Nang dumating ang mga representante mula sa Elko County Sheriff's Office, maingat nilang itinaas ang tarp at natuklasan ang bangkay ng isang dalaga sa ilalim nito. Ang isang mabilis na visual check at mga personal na gamit ay pinapayagan para sa malapit na agarang pagkakakilanlan. Ang katawan ay nakumpirma bilang Brittany Lucky, tinulungan ng isang maliit na keychain na may pangalan na tagpuan sa tabi niya. Ang eksena ay nagmungkahi ng isang marahas na kamatayan. Nakasubsob ang katawan niya. Ang kanyang damit ay bahagyang napunit na may malinaw na mga senyales ng manual strangulation sa kanyang liig. Ang isang malalim na sugat na butas sa kanang bahagi ng kanyang liig ay naputol ang isang malaking ugat. Napagpasyahan ng medikal na tagasuri na ang pinsala, na nagdulot ng mabilis na pagkawala ng dugo, ay ang pangunahing sanhi ng kamatayan. Kahit na ang asphyxiation ay nag-ambag din, ang opisyal na ulat ay nakalista sa kanyang sanhi ng kamatayan bilang isang kombinasyon ng asphyxia at napakalaking pagkawala ng dugo. Ang katibayan ng isang marahas na pag-atake ay mayroon ding mga pinsala at biological na bakas sa kanyang panloob na mga hita at pelvis na sumusuporta sa paghahanap na ito. Malapit sa katawan, na-recover ng mga investigator ang puting airboots ni Brittany na gusot sa isang palumpong ilang yarda ang layo. Ang paraan ng pagkakahuli sa mga sanga ay nagmumungkahi na siya ay inilipat o lumipat sa maraming lugar na iyon. Nakita rin ng mga opisyal ang isang punit na wrapper ng kondom at isang ginamit na kondom, pareho, naglalaman ng biological na material na nag-udyok ng agarang pagsusuri sa SE. Halos 1/3 ng 1 milya mula sa pinangyarihan, nakita ng mga search team ang kanyang cellphone. Nabasag ang screen at nadurog ang casing. Mga malinaw na palatandaan na may nagtangkang sirain ang device, malamang naburahin ang history ng tawag, data ng lokasyon at mga mensahe. Gayunpaman, nagawa ng mga forensic team na mabawi ang bahagyang data mula sa SD card at internal memory. Ang digital na ebidensyang ito ay magiging mahalaga sa mga sumunod na araw. Kinumpirma ng mga eksperto na naging aktibo si Brittany sa Snapchat noong hapon ng ika-8 ng Marso, bago huminto ang kanyang telepono sa pagpapadala ng signal. Nag-aalok din ang eksena ng mga pisikal na pahiwatig tungkol sa kung ano ang nangyari. Ang graba at buhangin ay nagpakita ng mga drug mark na nagpapahiwatig na ang kanyang katawan ay inilipat matapos siyang mawalan ng malay o namatay. Ang mga gasgas sa lupa, mga punit na piraso ng tela na tumutugma sa kanyang damit, at maliliit na dugo sa kalapit na brush ay nagmumungkahi ng isang pakikibaka. Ang mga microscopic na particle na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ni Brittany ay nakumpirma sa pamamagitan ng pagsusuri na naglalaman ng mga dayuhang biological na material. Ang mga sample na ito ay agad na ipinadala para sa paghahambing laban sa pinaghihinalaang database ng E. Ang pagkatuklas sa kanyang katawan ay ganap na nagpabago sa takbo ng kaso. Ang naging imbestigasyon ng nawawalang tao ay opisyal na ngayong inuri bilang isang homicide. Hanggang noon, walang konkretong ebidensya ng karahasan. Ngayon, ang mga investigador ay may katawan, pisikal na ebidensya, mga sample ng EKG, at isang tinukoy na pinangyarihan ng krimen. Ang Barnard Basin, malayo at masungit ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Brittany. Hindi isang lugar na basta-bastang dinadaanan ng mga tao. Walang mga kalapit na bahay, halos walang trapiko, at maliit na pagkakataon ng mga random na saksi. Ang antas ng paghihiwalay na iyon ay malamang na nagpapahintulot sa krimen na mangyari ng walang agarang pagtuklas. Ang kalupaan ay natatakpan ng brush at pinagsalubong ng maalikabok na mga kalsada na walang ilaw. Mga security camera o infrastruktura. Mahigpit na kinokontrol ang balita ng pagkakatuklas ng bangkay. Ang departamento ng sheriff ay naglabas ng isang maikling pampublikong pahayag na nagpapatunay na ang mga labi ay natagpuan, ngunit hindi nagbigay ng karagdagang mga detalye. Ang pamamaraang ito ay naglalayong protektahan ang integridad ng pagsisiyasat habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa SE, patuloy at pinoproseso ang pangunahing ebidensya. Nang gabi ring iyon, formal na naabisuhan ang pamilya ni Brittany na may mga opisyal at tagapayo sa krisis na naroroon upang mag-alok ng suporta. Ang reaksyon ay nagwawasak. Gulat, hindi makapaniwala at kalungkutan. Habang kumalat sa bayan ang balita ng pagkamatay ni Brittany, kakaunti ang nakakaalam ng mga detalye kung paano o saan siya natagpuan. Sa opisyal na pagkumpirma ng homicide, mas tumindi ang investigasyon. Ang unang focus ay bumaling sa personal na buhay ni Brittany, sinusuri ang anumang mga salungatan o hindi matatag na relasyon na maaaring magpahiwatig ng isang posibleng motibo. Isa sa mga unang tinanong ay ang kanyang dating kasintahan. Matagal nang natapos ang kanilang relasyon bago nawala si Brittany. Ngunit inilarawan ito ng mga kaibigan bilang tense. Ang mga ulat ay nagpahiwatig na nagpatuloy siya sa pagmemensahe sa kanya pagkatapos ng paghihiwalay at ang ilan sa mga mensaheng iyon ay may kinalaman. Naalala rin ng kapatid ni Brittany ang isang nakakatakot na pahayag.
Isang araw, hahanapin ka nilang patay sa disyerto. Itinuring ng mga investigador ang komentong iyon bilang isang potensyal na banta. Sinuri nila ang mga text log, mga mensahe sa social media, at mga pahayag ng saksi, ngunit walang direktang koneksyon sa pagitan ng banta at pagkamatay ni Britney. Kinumpirma ng kanyang mga talaan ng telepono, iskediul ng trabaho, at footage sa pagbabantay na nasa ibang lugar siya noong araw na nawala siya. Sa huli, mayroon siyang matibay na alibi at naalis sa hinala. Ang susunod na lead ay may kasamang hindi kilalang kontak na lumalabas sa mga mensahe ni Britney sa Snapchat sa ilalim ng alias na V. Lumitaw ang pangalan ng maraming beses sa mga chat noong mga araw bago siya pagkawala. Binanggit ng ilan sa kanyang mga kaibigan ang pangalan sa mga panayam sa isang binanggit na inilarawan ni Britney si Giz bilang isang taong nagsisimula pa lang niyang makilala. Sinimulan ng pulisya na suriin ang bawat posibleng laban sa county. Pagtingin sa mga inisyal, username, at mga profile na nakalink sa Snapchat. Ilang binatilyo rin ang na-interview dahil ang kanilang mga inisyal ay tumugma o mayroon silang mga potensyal na koneksyon kay Britney. Isa na nagmaneho ng Berding pickup na katulad ng binanggit ni Bryce noong una, nakatawag pansin. Ngunit ang kanyang alibi na hawak, ang cell tower data, surveillance footage, at mga pahayag ng saksi ay lahat ay nagpapatunay na siya ay nasa ibang bayan noong panahong iyon. Naglaho si Britney nang ang bawat isa sa mga potensyal na lead na ito ay inalis. Nagsimulang tanungin ng mga investigador ang buong salaysay. Ang kwento ni Bryce tungkol sa isang misteryosong estranghero sa isang Berding truck ay nagsimulang magmukhang hindi katulad ng isang tunay na tao at mas parang isang detalye na nilayon upang iligaw ang investigasyon. Gayunpaman, walang sapat na matibay na ebidensya sa puntong iyon para kasuhan si Bryce at nagpatuloy ang pulisya paggalugad ng iba pang mga posibilidad. Sinuri ng mga opisyal ang bawat rehistradong Berding sasakyan sa lugar. Mga truck na pang-agrikultura, mga pribadong AV, at mga sasakyan sa ranso, ngunit walang nakitang mga tugma. Isinaalang-alang din nila ang iba pang mga senaryo, kabilang ang pagkakataon na isang random na tagalabas ang nakagawa ng krimen. Ang mga kaganapan tulad ng rodeo, livestock fairs, at lokal na eksibisyon ay kadalasang nakakaakit ng mga tao mula sa mga kalapit na lugar, kabilang ang mga pana-panahong manggagawa, bisita, at mapagkumpetensyang mga ngabayo. Ngunit walang konkretong ebidensya na nagmumungkahi ng panlabas na salarin. Ang isa pang posibilidad na isinasaalang-alang ay maaaring kusang umalis si Britney kasama ang isang taong halos hindi niya kilala nang hindi nagpapaalam sa kanyang pamilya. Ang teoryang ito ay mahigpit na tinanggihan ng mga pinakamalapit sa kanya. Ayon sa kanyang mga mahal sa buhay, hindi si Britney ang tipong gumawa pabigla-bigla ng mga desisyon o sumama sa mga estranghero. Ang proseso ng pag-aalis ay nagpatuloy ng ilang araw. Ang bawat maling lead ay kailangang ganap na ma-verify at idokumento bago ma-dismiss, at ang pagsisiyasat ay humarap sa mga karagdagang hamon. Ang departamento ng lokal na sheriff ay may limitadong mga mapagkukunan at walang agarang access sa isang malawak na hanay ng mga eksperto sa forensic. Ang ilang mga pagsubok ay kailangang isagawa ng mga espesyalista mula sa mga kalapit na county o ipadala sa lab ng estado, na nagpahaba ng timeline ng ilang linggo pagkatapos ng pagkamatay ni Britney Wilkie. Natigil ang investigasyon matapos maubos ang bawat dead end, na nag-udyok sa mga detective na ibalik ang kanilang pagtuon kay Bryce Dickey. Sa pagkakataong ito, nalipat ang atensyon mula sa mga mahiwagang suspect patungo sa digital forensics na direktang nakalink sa kanya. Ang unang malaking hindi pagkakapare-pareho sa kanyang kwento ay lumitaw mula sa SnapMap, ang tampok na pagbabahagi ng lokasyon ng Snapchat. Ang data na nakuha ng pagpapatupad ng batas ay nagpakita na sa eksaktong sa sandaling nagdilim ang telepono ni Britney, nagpiping ang kanyang device at ang telepono ni Bryce mula sa parehong lokasyon sa Barnard Basin Desert. Ito ay direktang sumalungat sa orihinal na pahayag ni Bryce. Higit pang nagbubunyag ay ang isang selfie na natagpuan sa kanyang telepono na kinunan sa parehong lugar ng disyerto kung saan natagpuan ang bangkay ni Britney. Kinumpirma ng metadata na nakuhanan ang larawan sa mismong araw na nawala siya. Iginiit ni Bryce na hindi siya umalis sa bayan noong araw na iyon. Na ginawa ang larawan na lubos na nakakapinsala. Ngunit ang huling piraso na ganap na nagdismantle sa kanyang account ay ang i-match. Ang genetic na material na nakolekta mula sa eksena ay inihambing sa isang sample na kinuha mula kay Bryce sa ilalim ng isang utos ng hukuman, at ang mga resulta ay nagkumpirma ng isang tugma. Naganap ang pakikipag-ugnayan sa pagitan nila ni Britney noong araw na nawala siya. Kasama sa karagdagang ebidensya ang mga gasgas sa katawan ni Bryce dokumentado isang araw lamang pagkatapos ng kamatayan ni Britney. Sinabi niya na ang mga pinsala ay nagmula sa pagtatrabaho sa mga kabayo, ngunit ang mga marka ay hindi tumugma sa paliwanag na iyon. Ang mga gasgas ay paralel at tulis-tulis, pare-pareho sa mga marka ng kuko. Ang forensic testing ay nagsiwalat ng mga biological na bakas sa ilalim ng kanyang balat na tumugma sa esehi ni Britney Wilkie.
Samantala, ang teorya ng Berding Truck ay opisyal na pinasiyahan dahil walang sasakyan na angkop sa paglalarawang iyon na lumabas sa mga lokal na kamera ng trapiko. Wala ring nakaulat na saksi na nakakita ng naturang sasakyan sa lugar. Narecover din ng mga investigador ang mga tinanggal na mensahe sa Snapchat mula sa telepono ni Bryce sa tulong ng kumpanya. Naibalik ng tagapagpatupad ng batas ang mga fragment ng mga pag-uusap na ito, na nagpakita na pinilit ni Bryce si Britney na makipagkita sa kanya noong araw na iyon, kahit na pagkatapos niyang magpahayag ng pag-aalinlangan. Nilinaw ng mga mensahe na ang kanilang pagtatagpo ay hindi kusang loob o kaswal. Kapag naipon na ang lahat ng ebidensyang ito, dinala ng pulisya si Bryce para sa pangalawang round ng pagtatanong. Sa pagkakataong ito, nagsimulang maglahad ang kanyang kwento. Ang kanyang bagong account ay hindi tumugma sa kanyang mga naunang pahayag. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya napunta sa disyerto, kung saan natagpuan ang bangkay ni Britney, o kung bakit nasa kanya ang kanyang Madalas siyang nag-alinlangan, binago ang kanyang pananalita, at sinubukang ilihis ang usapan. Sa puntong iyon, hindi na siya itinuring na saksi ng mga investigador. Nakita nila siya bilang pangunahing suspect. Nagsimula ang paglilitis para sa pagpatay kay Britney Oyaki noong Marso 2022. Si Bryce Dickey, ang nasasakdal, ay kinasuhan ng first-degree murder at assault na may layunin. Sa simula pa lang, ang kaso ay nakakuha ng matinding atensyon ng publiko na puno ng korte araw-araw. Ang mga mamamahayag, miyembro ng komunidad, at pamilya ni Britney ay lahat na dumalo. Ang kaso ng prosekusyon ay umasa sa ilang mahahalagang piraso ng ebidensya. Inilagay ng pagsusuri sa SAV si Bryce sa pinangyarihan. Nagpatotoo ang mga eksperto sa medisina tungkol sa pisikal na trauma, kabilang ang mga pinsalang naaayon sa pagkakasakal at maraming saksak, at may mahalagang papel ang digital forensics. Ang koleksyon ng electronic data ay nakatulong sa mga hurado na buuin muli ang timeline at maunawaan ang buong katotohanan. Tinangka ng depensa na hamunin ang bisa ng ebidensya. Ang mga abogado ni Bryce ay nagtalo na ang inkwentro ay pinagkasunduan at inangkin na ibang tao ang naging sanhi ng pagkamatay ni Britney. Kinuwestiyon nila ang pagiging maaasahan ng data na nagmumungkahi na maaaring pinakialaman ito. Gayunpaman, pinabulaanan ng mga dalubhasa sa forensic ang mga pahayag na ito, pinatunayan ang pagiging tunay ng mga digital na file, at kinukumpirma na tama sinundan ang mga pamamaraan ng chain of custody. Pagkatapos ng mga araw ng patotoo, cross-examination, at pagsusuri ng eksperto, nagsimula ang mga hurado sa mga deliberasyon. Inabot sila ng wala pang 24 na oras. Noong Marso 2022, halos 2 taon pagkatapos mawala si Britney, inihayag ang hatol. Guilty sa lahat ng bagay. Si Bryce Dickey ay hinatulan ng first-degree murder at pag-atake ng mailayunin at nasentensyahan ng habang buhay na pagkakulong na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 46 na taon. Natahimik ang courtroom nang ipahayag ang hatol. Ito ay isang sandali ng pagsasara, bagaman hindi ng kapayapaan. Nandoon ang mga magulang ni Britney at nagbigay ng maikling pahayag ang kanyang ina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mabigat sa kalungkutan at pagkabigo. Sinabi niya na walang hatol na maaaring papalitan ang kanyang anak na babae, ngunit umaasa siyang magsisilbi itong babala. Ang pagtitiwala ay hindi dapat ibigay ng walang taros, lalo na sa isang bayan tulad ng Spring Creek kung saan magkakakilala ang lahat. Si Bryce ay hindi lamang isa pang akusado. Siya ay bahagi ng tela ng komunidad. Ang reaksyon ay matindi at ang pakiramdam ng pagkakanulo ay tumakbo ng malalim. Maging sa mga halos hindi nakakakilala sa pamilya Wilkie, mga dating kaibigan at ang mga kaklase ni Bryce ay nagpahayag ng kanilang pagkagulat sa publiko. Naalala nila siya bilang tahimik, magalang at mabait pa nga. Ngunit ang kanyang papel sa gayong brutal na krimen ay nagwasak ng anumang ilusyon na ang mga hitsura ay nagpapakita ng tunay na karakter. Kung nakita mong kaakit-akit ang kasong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Nagpo-post kami ng mga video ng kaso ng krimen gabi-gabi. Hanggang sa susunod, manatiling matalas, manatiling mapagbantay.